Gandang umaga sa bawat isa. Tayo po ay narito muli upang mag-aral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa ganitong pagkakataon. At sa ating panimula, tayo po muna ay umawit sa Panginoon, tunay na kapayapaan. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Ano mang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Ano mang kalagayan, isipin o problema, nilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Hallelujah! Purihin kayo, aming Ama. Salamat po, tunay nga Panginoon, sa presensya masusumpong nga namin ng tunay na kapayapaan. Hallelujah! Na anuman na maging kalagayan, anuman na maging sitwasyon, anuman na maging problema, hallelujah, ay magiging panatag kami dahil sa inyo. Magiging payapa kami dahil sa inyo. Purihin kayo, aming Ama. Hiniling namin muli ang inyong pagsama sa aming pag-aaral. Kayo po ang mapupurihan, Panginoon. Nawa, magad maintindihan namin ang mga maririnig namin sa oras na ito sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Kayo po mapupurihan at maitaas lamang. Tago niyo lamang po ako sa inyong kalwalatian at kayo po ang maitaas. Kayo lang po mapupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Narito na naman tayo muli para sa ating pag-aaral. Fruit of the Spirit. Yung mga nakaraan ay natalakay natin ng simula sa self-control, no? Sumunod ay gentleness, sumunod faithfulness, goodness, kindness, patience. Ngayon naman, malapit na tayo matapos. 3 na lang. Tatalakayan naman po natin ngayon ay peace, kapayapaan. Basahin po muna natin ang ating talata, no, sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Sabi po dito, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law." So, ang pagtatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa peace. Ano ba yung original Greek ng peace? Ang original Greek po ng peace dito sa verse na ito ay Irene. At minsan nga itong Greek word na Irene ay ginagawang Irene. No, dito po nagmumula yung pangalan na Irene, na ibig sabihin ay peace. So Irene po ay, no, ang ibig sabihin po ng salitang Irene ay as a state of concord and harmony. No? May pagkakaisa, no? May pagkakaisa. Hindi katulad ng sa isang gera na nagkaaway-away. It's a state of harmony. No? Isang pagkakaisa. No? Isa pa pong ibig sabihin ng Irene ay condition of freedom from disturbance. No? O kalayaan sa anumang nagpapaalipin sa iyo, mapa sa damdamin man, o sa anumang kaguluhan sa iyong loob, o kaguluhan sa outside world, no? Kalayaan po sa lahat ng mga iyon. So, isa pa, ultimate peace, no, ay yung reconcile sa Diyos, no, at sa pagpananampalataya sa Kanya, no, pakikipag-isa sa ating Diyos. No, sa totoo lang, mga kapatid, alam natin itong itong kapayapaan na ito, no, at madalas natin yan marinig at madalas masama sa mga sermon, no, itong kapayapaan. At alam natin na meron tayong kapayapaan dahil sa bunga ng banal na Espiritu. Pero humukay pa tayo ng onte patungkol dito sa kapayapaan, no, to experience peace. Para ma-experience natin ang kapayapaan, kailangan ayusin natin ang ating pag-iisip. Ang ating mga iniisip, dapat ayusin po natin ito. At marunong po tayo mag-manage ng ating iniisip. Bakit? Sabi sa Filipos chapter 4 verse 8. Filipos chapter 4 verse 8. Sabi po dito, "Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais." Bakit kailangan ayusin natin yung ating pag-iisip para ma-experience natin kapayapaan? Kasi madalas, no, sa halos lahat ng pagkakataon, kaya hindi natin nararamdaman yung kapayapaan kasi pinangungunahan tayo ng ating sariling isip. Kapag punong-puno ng kaguluhan ng ating pag-iisip o naggegera sa ating isipan, hindi natin mararanasan yung kapayapaan. Yun isa sa mga hindrance para maranasan natin yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Because when there is worrying, no, in our mind, we cannot attain peace. Hindi natin mararamdaman ang kapayapaan. Kaya anong sinasabi doon sa Filipos chapter 4 verse 8? Kung ano yung kaaya-aya, kung ano yung kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, malinis, no, maganda at kanais-nais, yun ang dapat isipin natin. Yun ang dapat na manatili sa ating isipan, hindi yung
anumang mga negatibong bagay, pag-aalala, no? Pagkabagabag, no? Pagkakaba, no? Pag-iisip ng napakatagal. Minsan kasi ang sinasabi ng ang madalas na response ng tao, no? Na para or ano ba masasabihin yun? Akala kasi natin ang magdidikta sa ating mga iniisip ay yung mga nangyayari sa ating buhay, yung mga sitwasyon natin sa ating buhay. Pero hindi po. Ang nagdidikta po sa ating pag-iisip ay yung magiging yung response natin, no, sa nangyayari o sa sitwasyon na kinaharap natin. Madalas kasi yung simpleng bagay, simpleng pangyayari, no, nag-overthink tayo. Kanyari, yung anak natin, no, na nasa school, biglang nag-text yung teacher, mami, daddy, yung anak nyo po ay nasugatan. Pero maliit lang naman po yung sugat. Pero tayo naman na mga magulang, no, we tend to overthink. Kayo po na mga magulang, di ba pala ako magulang? Kayo po na mga magulang, we tend to overthink. Isipin natin na, baka ano nangyari sa sugat, saan kaya na pwesto yung sugat? No, gaano kaya kalaki? Baka mamaya tulo yung dugo. Baka naman mamaya kamatay na ito ng anak natin. Ano magagawin natin? Kailangan magdala ng ambulansya. Sundin natin yung Ganun minsan yung tumatakbo sa isipan ng magulang. No, pag nag-overthink, no, hindi lang sa magulang, sa lahat ng tao, when we tend to overthink over simple things. Kaya madalas hindi natin ma-experience tong kapayapaan na ito na nanggagaling sa Panginoon. So, ano yung dapat, sabi nga sa Kawikaan chapter 25. Kawikaan chapter 25 verse 28. Sabi dito, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak gaya ng isang bayan na walang pader. Medyo mababaw dito sa Tagalog pero babasahin natin po sa English. Sabi dito, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Kung sino yung mga sa makatuwid po, sino yung mga walang control sa sarili, mapasaisip man yan, sa pagkilos man yan, sa pag-react man yan, no, ay parang, pahabi dito ay parang, parang isang bayan na walang pader. No? Bakit po inalintulad siya sa isang bayan na walang pader? Nung panahon pong ito, noon, nung ancient Israel, napakalaking deal, no, napakalaking bagay yung magkaroon ng isang pader, yung isang bayan. Yung pader na, hindi yung isang pader, no? Yung pader na papalibot, pero protekta sa isang bayan. At nakita nga yung lakas ng isang bayan, no? At first glance, dun sa kanilang pader. Kaya nga hangang-hanga ang maraming bayan dun sa Jericho dahil napakakapal ng pader nila. Pero pag wala kang pader dun sa iyong sariling bayan, napakadaling pasukin ng kaaway. Napakadaling sakupin ng kaaway. And if we are not in control, no? Kung hindi natin makakontrol ang ating pag-iisip, ating kilos, no? In the way on how we react, no? Madali tayong madadaya, madali tayong mapapasok ng kaaway. Mas papasukin niya yung utak natin, no? Iuudyokin tayo na, sige, isipin mo pa yan, sige, maging malungkot ka pa, sige, mag-alala ka pa, sige, mag-overthink ka pa, i-cultivate niya yung negatibong diyan magaling ang kaaway, mga bagay na negatibo. At kapag nahuli ka niya, no, na masyadong nagde-dwell dun sa negatibong bagay na iyon, pag-iisip na iyon, no, lalo niya itong palalakihin. Tutulungan ka niya na palakihin ito. So, ano yung dapat nating gawin? Ano yung dapat nating gawin para ma-experience, no, yung kapayapaan ng Panginoon? Kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Kailangan palitan natin yung takot natin ng pananampalataya.
We must replace fear, no, with faith. Alisin natin yung lahat ng takot, lahat ng negatibong naisip natin. Palitan natin ito ng kapayapaan, ng pananampalataya, pagtitiwala sa ating Diyos, sa ating Ama. Sa Isaiah chapter 26, sabi dito, Isaiah chapter 26 verse 3. Sabi dito sa Tagalog, Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Sa English, maganda po ang pagkasabi dito. Sabi dito, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Sabi doon, you will keep him, ang Diyos, no? You will keep him in perfect peace. Bibigyan tayo ng perfect peace ng Diyos, no? Sino yung bibigyan? Yung mga mananatili at magtitiwala sa Kanya. If we will stay in God, and if we will stay and trust in God, He will give us perfect peace. Hindi basta-basta peace ito, perfect po ito. Nung chinek ko nga yung Hebrew word ng perfect peace. No, yung peace, syempre ibang word 'yan, pero yung perfect, no, shalom yung shalom yung nakita ko, doble ng peace. Talagang God-like peace ito. Hindi ito ng kapayapaan na katulad ng mundo. No? It's perfect. Pero mararanasan natin yun kung sabi dito, kung kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Kung siya lagi ang ating isipin ng Panginoon, lagi ang ating isipin at nagtitiwala tayo sa Kanya, He will give us perfect peace. Hallelujah. Instead of swimming on those negative thoughts, just put your trust in God. Imbis na magpalangoy-langoy tayo dun sa hindi kaaya-ayang kaisipan, ng negatibong kaisipan, magtiwala na lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Alam natin yan, meron yung versikulo sa Biblia, nakalimutan ko lang, sa Mateo ata yun, no? Na sino ba yung makapagdagdag ng kanyang buhay sa pag-aalala? No? Wala po. Walang makapagdagdag ng buhay sa pag-aalala. Kasi kung makapagdagdag yan ng buhay, mga immortal na siguro tayo ngayon. mga mahaba na siguro yung lifespan natin. But it's not. It's not like that. Walang makakapagpahaba ng buhay. At madalas pa nga, no, yung pag-aalala, yung matinding pag-aalala, it will lead you to depression, and depression sometimes leads to suicide. Kaya marami nagpapakamatay. Actually nga, marami nagpapakamatay sa depression. No? Hindi sa panahon na hinahabol sila ng utang, no? Hinahabol sila ng kung sino-sino, nagpapakamatay. Hindi. Maraming namamatay dahil sa kalungkutan. At minsan ba, may mga may nababalitaan tayo noon na bigla na hindi nagpakamatay, pero namatay na lang sa kalungkutan talaga. Hindi na nakakain, sobrang na nagmukmok, naglungkot sa isang tabi. At dahil sa pagiging bagbag ng damdamin, ay nag-trigger na ito na mamatay sila. Pero instead of staying on those negative thoughts, magtiwala tayo sa Panginoon. And if we rely on Christ, if we rely on God, He will give us perfect peace. Yun po yung pinakasusi. Yung talagang dumepende sa Panginoon. Yung talagang dumepende, magtiwala dun sa source ng kapayapaan. Sa Juan chapter 14, sabi dito, Juan chapter 14 verse 27, we must rely on Christ.
para maranasan natin rin yung kapayapaan, yung pinaka-source, no, ng kapayapaan. Sabi dito, 1 chapter 14 verse 27, wag kayong mabagabag at wag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. No, wag tayong mabagabag, no? Wag tayong matakot, no? Dahil binibigyan tayo ng Panginoon, ng Diyos, ng kapayapaan. At sabi dito, yung kapayapaang ito ay hindi katulad ng kapayapaan na binibigay ng mundo. Peace of the world will not last. At minsan pa nga, onting sanggi lang sa kapayapaan na binigay ng mundo sa atin, madali nang mawala. Pero yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon, no? Yung talagang true, perfect peace. Kahit bumabagyo na, nakangiti ka pa din. Yun yung madalas na makita natin sa Facebook, di ba? Pag sa panahon ng bagyo, may magpo-post na picture, no? Bagyo ka lang, Pinoy kami. No, so makikita mo yung picture habang bumabaha, may nag-swimming, may nagkakainan, may naglalasing. No? Tayo naman, kahit anong bagyo ng buhay yung dumating sa atin, mananatili yung ating kapayapaan. Hallelujah. Isa pa po sa chapter 16 naman to, abante lang tayo ng onte. Chapter 16 verse 33. 1 chapter 16 verse 33. Sabi dito, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. So dapat tayo magpakatatag, mga kapatid, no? At hindi tayo matakot, no? Dahil magkakaroon tayo ng kapayapaan. Binibigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Mas madalas tayong sa isang basketball, ito nabanggit ko na to sa ilang devotion noon. No? Sino ba yung gusto nating kakampi sa kung lalaban tayo ng basketball? Siyempre, pag magaling, di ba? Yung mga veterano, yung talagang all-star. No? At kapag may kakampi tayong mga ganon, no? Nangyari sa 5, di ba, yung start-up. Kasama ka sa start-up, pero ikaw ay beginner. Pero mag-aalala ka ba kung yung 4 mong kakampi all-star, talagang magagaling na basketball player? Siyempre hindi. Baka nga minsan baka nga tumayo ka na lang sa isang gilid at hayahan mo silang hapat na kumilos at hindi ka mag-aalala dahil bakit? Dahil magagaling sila. At alam mong mananalo kayo dahil sa kanila. Ganon din sa Panginoon. Dahil alam natin na ang Panginoon ang magtatagumpay. At ang nagtagumpay, hindi tayo mag-aalala. Hallelujah. Hindi tayo mag-aalala. Sinasabi pa nga sa Isaiah chapter 9 verse 6. He is the Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan. And sabi pa sa Luke chapter 1 verse 79, He will guide our feet into the way of peace. Gagabay niya tayo papunta dun sa kapayapaan. Yung pagtitiwala sa Panginoon, no? Hindi niya tayo igagabayan dun papalayo sa kapayapaan. Hindi, gagabayan niya tayo dun sa papunta sa kapayapaan. Ngayon, dahil nasa sa atin ang kapayapaan, dahil sa banal na Espiritu, kailangan i-extend rin natin to sa iba. Hindi lang natin maranasan for ourselves. Kailangan ipakita rin natin ito. I-share din natin to sa iba. I-extend natin sa ating kapwa. In what way? No? Sabi dito sa Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 18, sabi dito,
Roma chapter 12 verse 18, sabi ni Apostol Pablo. Ito, pakinggan niyo po ito. Although nabanggit ko na ito nung nakaraan, pero ulitin lang natin ulit. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mamuhay ng mapayapa. Sa English, sabi dito, if it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Mamuhay ng mapayapa. Sino ba dito yung mga noon mga war freak? Yung bago maging Kristiyano talagang palaban. Siguro marahil may nakikinig dito na ganun. Pero dahil nasa sa atin ang banal na espiritu at nagbubunga ito sa atin, no? At isa sa mga bunga ay kapayapaan. Sabi dito, mamuhay hanggat maaari. Hanggat maaari, mamuhay tayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mamuhay ng mapayapa sa lahat ng tao. Napaka-simple lang ng salitang yan, pero pag i-internalize natin, no, lalo na dun sa mga talagang magagalitin, ngayong noon, nung hindi pa nakilala sa Panginoon, talagang palaban, no? Medyo mahirap yan. Pero nais ng Panginoon na mamuhay tayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Always reach for peace. Ayaw natin laging makaranas ng gera. Ayaw natin makaranas ng gera, hindi po ba, na ma-involve tayo sa isang gera. Ganon din ang gawin natin sa ating kapwa. Huwag na tayo magsimula ng gera. Wala lang naman rin mabuting may dudulot yun sa ating kapwa. So live, no, peaceably with all men. At kung gagawin natin yon, sabi sa Matthew chapter 5 verse 9, po tayo doon, Matthew chapter 5, Matthew chapter 5 verse 9, sabi dito, mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Sabi sa English, sabi dito, blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Kung tayo, no, magtataguyod, sabi doon, kung tayo nagtataguyod ng kapayapaan, tatawagin tayong anak ng Diyos. Yung laging ini-endorse ang kapayapaan, laging pinapakita, laging ninanasa ang kapayapaan, laging mas gusto yung kapayapaan kaysa sa pag-aaway-away, no? Sila yung mga tunay na anak ng Diyos. Pero kung tayo mga war freak, no? Pag may laban, no? Wag ganon. Kailangan itaguyod natin yung kapayapaan lagi sa buong panahon. Pastor, di kaya yan, di. Mamaya sasabihin ko bakit kaya yan. Na lagi ko ring sinasabi ng mga nakaraang linggo pa. No? Pero dito na po tayo magtatapos sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Ito na yung pinaka-summary ng ating pinag-aaralan. At alam natin to. Filipos chapter 4 verse 6 to 7, sabi dito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa iyo, sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. No? Instead of keeping all the worries for yourself, no? Ibigay natin ang lahat ng ito sa Panginoon through prayer and thanksgiving. No? At ang sinabi doon, kapag ginawa natin ito, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. And that peace will guard your heart. No? Kasi pag walang kapayapaan sa puso natin, no? Makakaranas tayo ng matinding kalungkutan, pag-aalala, no? Takot. Guards our heart and also our mind. Hindi lang ang puso, pati rin ang isip. At sabi doon, at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Yung kapayapaan na binibigay ng Diyos ay hindi kayang unawain ng tao. Ito may lagi ko itong pinapatotoo pag laging tungkol sa kapayapaan.
Marahil narinig nyo na po ito, pero ito na lang siguro isang patotoo na babanggitin ko ngayon. Meron tayong kapatiran sa ibang bansa. Ngayon nasa UAE siya. Ito yung patotoo niya po. Nung nasa Taiwan na siya, nasa Taiwan pa siya, ganito. Sabi niya, nung panahon na biglang nag-announce yung kanilang company na magpapauwi, no? Maramihang pagpapauwi sa Pilipinas. No? Sabi ng mga katrabaho niya, no, nagwawala na, nag-iiyakan na, no, nalulungkot na, nakita niya yung mga katrabaho niya na alalang-alala, no, tumatawag na sa pamilya na nagsasabi na uwi na po kami, no, nag-aalala sa kinabukasan, inisip na agad yung ipapapasalubong, no, at yung paano na yan, wala nang trabaho. Ang sabi niya yun, nakita ko yung mga katrabaho ko na nag-aalala, nababalisa. Pero ako, habang napapanood ko sila, ako okay lang, wala akong nararamdaman na katulad sa nararamdaman nila. Hindi ako nakaramdam ng takot, ng pag-aalala. Ako payapa lang ako. Ganun yung kapayapaan na binibigay ng Diyos. Na baka magulat pa ang tao sa iyo. Yung mga tao nagwawala na, ikaw payapa pa. That is the kind of peace that God gives. Na hindi na iimpluwensyahan ng nasa paligid. Peace remain. The peace that comes from God remains peace even though situations change. Yung kapayapaan na binibigay ng Diyos ay mananatiling kapayapaan kahit magpabago-bago yung sitwasyon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. And that peace is in here. Nasa sa atin. Bunga ng banal na Espiritu. Nasa sa atin na po yun. We just need to manifest it. So, peace, ang kapayapaan, ay kaalaman na ang Diyos na lumikha ng buong mundo, ng buong universe, ay nasa tabi natin. At nananampalataya tayo dahil alam natin yung bagay na yun. Hindi lang alam natin na kasama natin ng Panginoon, kundi namumuhay tayo na parang kasama talaga natin ng Panginoon. Na hindi nag-aalala. Peace is knowing that our God is in control. Ang kapayapaan ay pagkaalam na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. So sa lagi kong sinasabi, kapayapaan is already in us. We just need to manifest it by the help of the Holy Spirit. Purihin ang Panginoon, tayong manalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama, sa oras na ito. Panginoon, may mga kapatid pa kami, kapatiran na hindi pa nakaka-recover sa mga bagyo na dumating. Hindi pa alam kung paano magsimula. Hiling ko po, Panginoon, pag umapawin niyo po ang kapayapaan sa kanila, hindi sila mag-alala, hindi sila mabalisa, hindi sila mabagabag, hindi sila ma-depress sa kanilang naging sitwasyon, kundi maging mapayapa ang kanilang puso dahil sa inyo. At malaman nila, Panginoon, na dahil kayo ay kanilang Diyos, hindi dapat sila mag-alala. Dahil alam namin, Panginoon, na tutulungan niyo po sila. Tutugunan niyo po, Panginoon, lahat ng pangangailangan nila. So, I pray, O Lord, sa mga nakikinig dito na laging nababalisa, laging nalulungkot, laging nag-aalala, pag umapawin niyo po, Panginoon, ang kapayapaan sa kanilang puso at isipan, O God. Hallelujah. Hallelujah. Nang wala nang maging puwang ang kaaway, O God. Wala nang mapapasukan ng kaaway na lalo kaming palungkutin, lalo kaming mag-alala, lalo kaming mabalisa. Hallelujah. Guard our hearts and minds, O God, sa pamamagitan ng kapayapaan na nanggagaling sa inyo. Purihin kayo, aming Ama. Salamat sa inyong mensahe. Hiniling ko po, Panginoon, na tumanim ito sa aming puso't isipan. Pinagpapala ko po, Panginoon, ng lahat ng nakikinig sa oras na ito, hanggat makikinig rin, Panginoon, sa mga susunod na oras. Kung sila po ay dumadanas ng kalungkutan o anumang
pagkabalisa o pag-aalala. Hiniling ko po, Panginoon, ang kapayapaan ninyo ang lumukob sa kanila. Right now, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, aming Ama. Salamat po sa inyo. Salamat sa kapayapaan na nanggagaling sa inyo na hindi kailanman maitutumbas sa kapayapaan na binibigay ng mundo. Tulungan nyo kami na mamuhay ng mapayapa, ng may kapayapaan sa mundong ito. At maipakita rin namin ito ma-share din namin ito sa aming kapwa. Salamat po sa inyo, aming Ama, sa inyong lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. God bless po sa bawat isa. Binabati ko po ang lahat ng kikinig sa iba't ibang lupalop ng mundo.